Sorry, Town Plaza. Mas maganda dyan pagkagabi. Dun sa pupuntahan natin, ang daming kainan sa labas. Parang meron silang baywalk, tabing dagat. After mga 30 to 45 minutes from Santa Teresita, Magsaysay Port, dito na tayo sa San Jose, Occidental Mindoro, sa city na mismo, sa bayan. Dito yung isang resort na pupuntahan natin na kung saan gagawin yung kasal ng pinsan ko. Magandang araw nga pala sa lahat, panibagong vlog. Kaka-exit ko lang, ito na ulit. Game na ulit. May naka-helmet na. Nahuli. Good morning po. Para hindi tayo hulihin. Ang patingin din yun. Mahuli ka lang. Dito na tayo sa Boulevard ng San Jose. Baywalk. Dahil sa right side puro puro kainan. Sa airport, San Jose Airport. Sa the rest kainan. Yung may mga baka, baka may isda dyan, no? Ayun, hindi pala tayo makapagluto doon sa hotel. Sayang. Aroma Food Park. Dahil nagja-jogging, sa kayo mga isda doon sa gilid, oh. Hindi siguro na makita yung hotel. Sandali nga, check natin sa Google Map kung nasaan yung hotel. Parang naliligaw na eh. Yan, paligid. Diretso pa! Lagpas, ito na. Ay, Ara na. ito na. Ano ba yan? Ito na. Tawag pa sila, ito na sa likod. Beach, ay yung resort. Sa likod natin yung hotel. Uwi na? Uwi! Akala ko uwi na. Mas malapit na dumaan dito. Uwi. Ganda ng dagat, tahimik oh. Nasaan yung pool? Yun! Yung swimming pool. Sana pwedeng maligo. Baka yung problema, baka hindi pwedeng maligo. Ayan, dito naman kami mag-check-in ngayon para sa kasal. Oo, sarap doon, lamig. Akala ko excited ka. Hindi, loko-loko. Hindi ka rin excited, parang asawa mo. Once again, good morning San Jose Occidental. Ang dami nag-aano dito. May picnic. Yung pamilya ay naliligo. Ay, may nangangawil doon. Ay, yun o, papunta natin. Nilalambat. Check natin kung may huli. Sarap po. Morning po. Yung ginagawa pala nila yung nakaikot yung lambat. Ngayon yung isang hinihila.
Tapos yung isa yun, ay may dalawang lumalangoy. Check natin mamaya kung may huli. Balikan ko kayo. Yun isang sinisisid. Kasi may mga ano pala dito, batuhan. Sila yung nag-check baka sumabit yung lambat sa ilalim. Para hindi, ano, yun, hindi sumayad, hindi sumabit. Sana may huli. Kahapon walang huling in-interview natin. Sana to meron. Maganda-ganda. May huli sila. Asuhos. Ang tawag sa inyo yung isdang yan, tay? Asuhos din. Yun. Ang likot, babalik din siya sa tayo, babalik din siya sa tubig. Babalik nga. Saan ba ito? Marumi ka na. Puro ka na buhangin. Marami na kayong huli, tay? Wala pa. Yung konti pa. Ayun, meron mga ano. Yung mga parang ano. Ayun, mga malalapad. Parang sap-sap na malaki. Parang tilapia. Yan, sap-sap. Yung isda na yan, yung kulay puti na yon, pagka bumaon sa Buhangin. Ay hindi na mahuhuli ng lahat. Kaya ayun. Kinakapa nila. Ewan, Pero wala na na. wala na. Oh. Kaunti lang pala mahuli sa ganyan. Ang nangyayari kasi pag nahila ng lambat, babaon na sa ilalim ng buhangin. Kaya sisisirin na lang nila. Ayun, no? Galing. Asuhos. Ilang pirasong huli nila. Kanina pa raw sila. Walang ganong huli. Baka maambon kasi tayo, no? Baka mabasa isda, kaya ay pahuli. Lalamigin. Yung kukuha na siguro yung ano. Ay, mahaba din eh. Wala. Daanan ulit natin yan, Jericho. Baka ayayin tayong kumain. Kaya kay ano, tanayin ko ano yung handa. Daming nagmamasyal, oh. Libre pa to, no? Walang bayad. Sa Batangas yung ganito, kanya-kanyang ano niya, may bayad na lahat. Pasok. Oo. Hindi ka tulad dito, libre. Layo nga lang. Tipo ata. Ang tao dito, hindi ganun ka ano. Ito lang maraming tao, itong mismong sentro eh. Balik na. So 9:30 ng umaga, wala tayong magawa, hindi ako makatulog. So magano tayo, lakad-lakad. Check tayo kung anong pwedeng makainan dito sa lugar na to. Kung may bukas, dahil usually alam ko to panggabi lang eh. Pero hindi siya na mga tindahan dito. Yun, panggabi. Kasi nightlife yung maganda rito. Mga gimikan, kainan. Ewan ko kung makasilip natin mamayang gabi. Pero ngayon, harap tayo ng ano, makita tayong lomi o ano man. Gugutom na. Konti lang kasi kinain ko kanina. Maaga kami gumising. Yan, wala na ganong naglalakad sa Dawin Dagat dahil ano, mainit na. Ito yung isang MB Grandia, restaurant to, alam ko eh.
barko. Style barko. Alam ko restaurant yung baba niyan. Ano ba tayo dito? So nakakain tayong lomi. Hindi ko naubos. Sabaw lang yung kinain ko. Hindi siya gano'ng kasarap. Sorry. Ngayon tayo, balik na tayo dito sa sa resort. Yung resort na to medyo pabayaan. Pero kung tutulugan lang hanapin nyo na mura, pwede na dito. Pero marami pa dyan, marami pa kayo makikita mga resort na sa tabing dagat, mga ganito. Pero yung katulad nga nung isang tinuluyan namin ni Kapanalig nung inikot namin yung Mindoro, yan mas maayos-ayos. Sa yung restaurant nila maayos. Ito hindi ko alam. Makikita natin mamaya pag nagkainan. Kung sa kanila rin yung catering sa kasal. So mamaya na uli para sa update na lang nung sa kasal. You're pulling on my walls down. I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're finding I've been too much on your plate, I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name. I never gave you a reason to doubt my loyalty because from the start, alam ko, ikaw na talaga. We didn't rush this. Lag-lag tayo dito sa sa San Jose Occidental, Mindoro. So nakita niyo naman yung Harabas style chicken tocino and lechon. Dito tayo, dumayo tayo sa nala Harabas, sa lugar. Dahil ngayon nagka-problema kasi yung pinsan kong kinasal. Dahil nagka-problema sa tiyan yung anak niya, so kinonfine nila. Ngayon dito sa sa hospital dito. Clinic yata to, hospital. Naglakad-lakad lang ako habang inaantay ko sila. Madilim na. Stop over muna kami dito sa yung bundok na namamagitan sa Occidental saka sa Oriental. Pahinga lang isang sasakyan dahil maliit yung makina. Pakita ko sa inyo yung bundok na namamagitan sa dito. Doon tayo galing sa ilalim. So antayin na lang natin dito yung yung dalawang sasakyan. Kaya pahinga muna rin yung sasakyan na ginamit namin kasi yung joint ko masailan sa sasakyan. Laging yun. Pag duminto, bukas ng hood. Ngayon antayin natin yung dalawang kasama natin yung sasakyan. Nasa na. Yan tayo galing sa baba na yan. Yun yung pinuntahan namin. Yung part na doon. Yung sa may port of Santa Teresita. Yan tayo galing. Ang ganda ng lugar yun. Diba? Matarik. Ayun na. May naririnig ako maakyat.
Ayan! Easy. O, di ba? Babay. Kayang-kaya ng Ertiga. Kayang-kaya. Wala pa isa yung maliit na sakyan namin. Wala pa. Hindi pa iantayin natin yung isang service natin. Malawit pa doon na sa ibabaw. May mga motor na ano, kayang-kaya. Ahon! Kaya! Paano naman dapat yung tiyempo ka sa walang sasakyan sa ano, sa hulihan. Ay sa unahan para hindi mabitin. Hindi na nakaka-nervyos? Hindi na. Sa una lang. Yun, kayang-kaya. Kayang-kaya naman ng sasakyan. Basta tiyempo sa ano, dapat wala kang sinusundan na truck na mabagal. Kasi dire-diretso yung akyat niya tapos likuan pa. Mga pilipit na daan. Kaya tiyempo lang. Buti na tiyempo kami. Walang ano, truck. Yun lang. Ay, kayang-kaya oh. Gapa nga lang pero kaya. Ganyan kataas yan. Jab-jab lang. Isa namin kasama. Gapang talaga. Oh. Oo. Ano, kaya pa? Malapit na! Konti na lang! Oh. Malapit na! Finish line! Nice. Dito na kami ano, minto. Dito na kami kakain naman uli, breakfast. Yung mga tira kahapon na ano, na handa. Kakainin namin dito. Ito, kaya-kaya oh. Live mo! Dive mo! Ang laki ng makina niyan. Ito. Tawa na namin ni Iko. Sana ako nasipa. Sabi ni Iko, yan, tatay, ginainaw. Siya, gagawa ka na sa Iko. Yung adventure yung biyahe na to, masaya. Nakakatuwa. Yung hirap pagpunta, siyempre mamamaysan. Yung tawag dito pagka pupunta yung parte ng lalaki sa babae, ano, pamamaysan. Sarap tong outing natin, ha? Adventure talaga. Saya. Ay, pumasok. Ay, magdagdag. Kaya... likuan kasi, nag-aalaran siya magdagdag. Yan yung mga nag-outing, walang pang-entrance, nasa labas na lang ng resort. Nasa highway lang, walang pang-entrance. Kaya dito lang. Kaya walang pambahit na entrance fee. Pero lechon ng ulam. Rex! Kapit na. Ito talaga yung nagiging ano eh, hintuan. Mga nakamotor, mga sasakyan, pagkatapos ng ahunan, dito talaga humihinto. Nagpapahinga yung mga sasakyan. Mahaba pa tayo, mga 3 to mga 3 oras pa, no? Apat pa siguro. 4 pa. Oo. Ang ganda ng island, oh. May
minsan. Tapos meron pang maliit sa gilid eh. Sandali. Yun o. Ganda ng dagat. Ganda ng view. Nakakatuwa. Ah, umalis na. Ah, baka inabutan na. Nangaharang yung matanda. Tingin lang yung medyo dyan. Dati mong girlfriend yun, no? Nakilala. Kilala? Ah. Kaya naawa ako bigla eh. Binigyan mo? Oo. Ah. 20. Kaya pa stopover uli, malayo na yung ano, yung isang tsuhin ko, yung puting sasakyan. Kaya tabayan na namin. Saan ba tayo? Harap. 20 lang nga, hindi pa napaprocess. Saan ba tayo? Ha? Rojas na ba tayo? Hindi pa. Lalakaw pa rin ito. Bulalakaw pa rin? Hindi na. Wala na. Salay na. Ay, may Mansali pa nga pala, no? Stop over ulit dito sa Rojas City ng Oriental Mindoro na kami. Titingin lang kami ng ano, seafoods. Kasi mura daw dito yung pugita. Saka iba. Ewan ko, pugita lang yata target na bilhin. Silip tayo. Kaso hindi ko maiwan doon sa sakyan. So kami lumabas na dumating. Yan, yung mga pinsan ko lang pumasok sa katsuhin ko. Tayo pa rin kasi nag-drive, mahirap ano, iwanan to sa sakyan dito, ba mahuli. Nakabalagbag tayo, walang parking. Dito lang tayo sa ano, gilid lang. Good morning, next day ulit tayo. Hindi na tayo nakapag-vlog kahapon kasi ngayon nag-drive ako. Tapos pag uwi, yun nga, di syempre pahinga. Hindi na tayo nakapag pagod na layo. Inabot kami ng 6 hours pa uwi rito from San Jose, Occidental Mindoro. Ito mga anong oras ba? Mga 7 o'clock na yata. Past 7. Punta na tayo dito sa lumang bahay. Sa mga hindi pa nakapanood ng mga vlog ko dati, ng mga bago. Dito ako nagbabakasyon lagi. Nung dati, itong kalsada na to, lupa, putik, kaya pag ganitong panahon, mahirap maglakad dati dito. Talagang bago ka marating sa bahay, putikan ka na. Kaya yun. Kaya punta lang tayo, silipin natin kung siyempre dalaw sa lumang bahay o nung nangyayari na giba na to giba na tong bahay na to kaya nga wala nang nakatira. Pasyal lang, napakagandang gumising dito sa umaga, lalo gantong panahon, nag-uulan, iba, mas taniman pa, kaya iba yung amoy ng hangin, lalo napakabango. Since you got me out in the open, now I'm ready to dive in. I know you told you it would be a slow burn, beating hiding. I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too dito yung poso namin. Sa mga hindi pa nakakita, ito yung laruan ko dati, poso.
May mga kwento pa ka dati na dapat, ay hindi man ang kwento, ano, na kasanayan siguro na bawat poso may nakatirang nuno. Nuno is yung mga entities na hindi natin nakikita. Kaya bawat poso, bago ka uminom, bago ka lumapit, tabi-tabi po, gano'n. Yeah, pero dyan ako naglalaro dati kasi walang internet dati. Nasa gitna kami ng palayan, napakahirap lumabas doon dahil nga putikan. Yan, laro ko tubig. Sa poso lagi. Kasi ito dati may puno pa ng mangga. Malilim dati dito, puro puno yan dati. Hanggang dun sa likod may puno pa ng basta yung bilog na prutas kay Mito sa likod, may kay Mito pa doon. Piggery, mayroong piggery sa likod. Ayan, maganda rito, sobra dati. Pero kung sabi ko nga, napakagandang paggawa uli na itong bahay na to. Pero yung tita ko yata, siya yung magpapagawa uli dito. Ay, bango. Iba talaga yung amoy pag panahon ng taniman. Iba yung amoy nung mga palay. Tapos ganyang maulan. Napakasarap pagpahinga, titigan yung kapatagan na to. Yun nga lang, dahil puro tunog ng yung traktor. Kung maririnig mo kasi lahat nga nagpe-prepare ng taniman nila. Yung pinakita ko kanina yan na kung nakita nyo, yung nag-aayos ng pilapil. Pero meron namang nagtatanim, wala lang akong nakita nagtatanim ngayon kasi nga maulan. So problema rin nila pag laging umuulan, sumusobra yung tubig ng palay. Yung mga nakatanim na, malulunod, mamatay, hindi mabubuhay. Kaya pag umuulan din ng lagi, masama rin sa palay yun, di ba? Sabi nga, pag tag-ulan, taniman. Pero dito, konting ulan lang dapat para may tubig lang siya pero hindi malulunod yung yun nga, parang hindi mabubulok kasi yung pag lumubog yung palay na nakatanim na, mabubulok daw. Napakaganda ng lugar. Ang plano ko dapat dito, nung pagpunta ko ngayon, magka-camping ako dito ako matutulog. Yung talaga, dati ko pa iniisip na pwedeng gawin mag-isang matulog dito. Ang problema, wala akong ayoko magdala na masyadong marami. Ang hirap, ang bigat na ng bag ko. Nadala pa ako ng tarp, kalan, mga ganon. Mabigat, hindi na kasya sa bag ko nadala Kaya iniwan ko na siguro, susunod na lang kung may dala kami sasakyan, may dala akong motor. Para hindi mahirap bitbitin pag sa pag-commute. Hirap pag-commute dala mo lahat, baka maiwan pa. Yung pa isang problema ko noon, baka makaligtaan ko, maiwan. Pag may dala pa akong extra bag, hindi katulad nung isang backpack lang saka yung shoulder bag ko na dinadala. Madali. Eh kung marami, mahirap na. Tapos commute lang, di ba? Pag sa LRT, sa barko, meron di ba may mga screening pa, baka pabuksan pa lahat, mahirap, mabala. Hindi pwede katulad ng isa lang, dire-diretso ka lang. Susunod na lang siguro. Saka tag-ulan, yung pa isa, wala pala akong pupwestuhan. Iniisip ko nung una dito, hindi rin magulo, madumi. Pinaka last choice dito sa harap. Dito lang, pwede mag-camp. O kaya sa loob, so iimisin. Pwede rin dun sa puno na yon. Hindi ko lang alam kung maputik yung part na yon. Next time lang siguro. Pero sarap sana magkampo, medyo kulimlim, mauulan. Siguro dapat hindi lang tarp ang dala, pati tent para safe talaga pag umulan. Ganda. Dito tayo nagbabakasyon dati. Every vacation yata talaga andito ako yung bata ako. Basta bakasyon, pinauwi ako dito. Wala akong kalaro. Minsan ako lang mag-isa, minsan kasama ko yung kapatid ko, yung ate ko. Kaming dalawa lang maglalaro dito, nasa gitna ng palayan.
Kami lang, madalas dito walang kuryente. Dati, ang ilaw namin lagi madalas, gasera lang. Dito ako natutong kumain ng bagoong na isda. Yun lang yung ulam mo sa kanin. Napakasarap na experience dito. Hanggang. Napakasarap na. Kaya gusto ko lagi umuwi dito. Basta may pagkakataon, may pamasahe, may paggastos. Gusto ko talaga bumalik lagi dito. Napakaganda. Fresh air. Magandang paligid. Hindi nakakasawa. Kanya lang merong point na pag matagal ka na sa experience ko, mainip ka na. Yung bata ako, may point na mainip ka na kasi nga wala kang kalaro, ang layo nung kalsada, andun yung mga ibang pinsan ko. Pag may bibiling ka, lalabas ka pa doon. Ang pamamaliki dito dati parang Tuesday, Thursday, Sunday lang, 3 times a week. Kasi walang mga sasakyan dati, meron lang jeep na bumabiyahe. Inaabangan na nila yan pag umaga. Isang jeep yon, mga matatanda, mga malengke. Yung jeep na yun, babalik din. Pagtapos ng malengke na ng lahat, uwi, sabay-sabay magdadatingan yon. Kasi nga, transportation yung problema dito dati. Hindi katulad ngayon lahat, may sasakyan, may motor. Pero dati, napakahirap. Chamilet, bagong isda, tugita, tulingan. Tulingan. Inihaw na tulingan. Sarap.